ang employment rate sa bansa sa loob lang ng isang taon. Ngunit anong trabaho kaya ang nilikha ng Administrasyong Aquino? Inalam ni Ruth Cabal kung meron nga bang kahihinatnan talaga ang mga trabahong ipinangako ni Pinoy sa mga Pilipino. Nagsisimula ang kanyang shift mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pero hindi siya call center agent at hindi rin daw mga simpleng tawag lang ang kanyang tinutugunan. Tawag ng laman. Siya si Cathy, hindi niya tunay na pangalan. At mas gugustuhin daw niyang magpakilala bilang variety dancer sa isang nightclub sa Quezon City. Hindi tulad ng ibang nasasadlak sa ganitong trabaho, nakagugulat na kahit paano'y nakapag-aral pala itong si Cathy. Sa katunayan, 2 taon daw siyang nagsunog ng kilay sa kursong Associate Computer Programming. Pero sa kabila nito, sa ganitong klase ng hanap buhay pa rin daw pala ang bagsak niya. Ano ba talaga yung pangarap mo? Nung bata ka, gusto mo mag-computer? Comsci. Computer? Science. Science talaga? So yun talaga yung gusto mong course ever since? Basta about siya sa computer. Bakit mo nakahiligan yung computer? Kasi sa panahon ngayon, ayun na yung parang mabilis ka makakahanap ng trabaho pagka marunong ka mag-computer. Tapos malaki sweldo, ganun ba? Dating sales lady sa mall si Cathy. Kumikita raw siya noon ng mahigit kumulang 10,000 piso kada buwan. Ngunit kulang na kulang daw ito pambayad sa kuryente, tubig, upa sa bahay at gasto silang mag-anak. Pero na-try mo na before na magtrabaho ng ibang trabaho na hindi ganito? Noong nakagraduate ako, unang trabaho sa mall. Sa mall? Anong trabaho mo sa mall? Sales lady. So kumpara mo yung trabaho mo nun tsaka ngayon? Malaki talaga yung style. Malaki talaga yung kita dito. Kumpara raw sa dating sweldo ni Cathy, di hamak daw na mas malaki ang kinikita niya ngayon sa pagsasayaw sa club. Kada gabi, hindi raw bumababa ng 1,000 piso ang kanyang naiuwing pera. Wala ka namang pinagsisisihan dun sa mga naging decision mo na ganito yung trabaho mo ngayon? Wala naman. Pero bakit parang emotional ka? Wala lang. Yung past. Yung mga nakaraan lang. Na ano? Mga paghihirap ng magulang ko, tapos dito lang din ako babagsak. Kaso nga sa hirap nga ng buhay, tsaka ang hirap mag-apply. Pero umaasa pa rin daw si Cathy na darating ang araw na hindi niya kailangang gubiling pa sa entablado. Isa lamang si Cathy sa libo-libong underemployed sa bansa o yung mga nagtatrabaho ng hindi akma sa kanilang kakayahan o pinag-aralan o kung hindi naman kulang ang sweldo o working hours. Ayon sa Department of Labor and Employment, mula 17.8% noong nakaraang taon, tumaas daw ng 19.4% ang underemployment rate ng bansa sa taong ito. Pero kapit man sa patalim, maswerte pa rin si Cathy dahil kahit papaano, may naiuwi siyang pera sa kanyang pamilya. Hindi tulad ng 26 anyos na si Grace, graduate ng computer science. Siya na lang daw ang inaasahan ng kanilang pamilya. Matagal na kasing pumanaw ang kanyang ina habang sa kanya lang umaasa ang may sakit na ama. Sa kasamang palad, 2.5 taon na raw nakatenga sa kanilang bahay si Grace. Wala raw kasi siyang mapasukang trabaho. Mahirap, para bang kailan darating yung God knows, diba? Minsan ayaw ko nang mag-apply Kasi nga, parang wala naman tumatanggap sa akin. Actually, may mga experience naman ako. Pero siguro, hindi talaga ako hindi ako talaga pwede sa ina-apply ako. Siguro, gano'n na lang iniisip ko. Nito lamang nakaraang Sabado sa isang job fair, makikipagsapalaran daw ulit si Grace. Sa kabila nito, may agam-agam pa rin daw siya kung matatanggap siya sa trabaho. Okay, just write your double ID. So, just write your double ID. Sa panahon kasi ngayon, puro na lang kasi pangako ng pangako. Wala naman nangyayari, lalo na dadagdagan lang yung mga tao walang trabaho, di ba? So, puro get na lang. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Anong gagawin niya? Lahat ba ng tao ay mabibigyan niya ng trabaho?
Base sa pinakahuling datos ng Department of Labor and Employment nitong Abril, bumaba sa 7.2% ang unemployment rate kumpara sa 8% noong isang taon. Magandang indikasyon man yan para sa Aquino administration kung ikukumpara daw sa ibang bansa sa Asia, huling-huli pa rin ang Pilipinas pagdating sa job generation. Una sa ating plataforma ang paglikha ng mga trabaho. At nanggagaling ang trabaho sa paglago ng industriya. Lalago lamang ang industriya kung gagawin nating mas malinis, mas mabilis at mas maginhawa ang proseso para sa mga gustong magnegosyo. Sa unang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino, ang paglikha ng karagdagang trabaho ang isa sa kanyang pinangako. Pagbibida ng kasalukuyang administrasyon, kumpara raw noong nakaraang taon, mas tumaas daw ng 4% o mahigit 1.4 million ang nabigyan ng trabaho mula nang naupo sa pwesto si Pangulong Aquino. Pinaigting po namin yung PhilJobNet. Ang PhilJobNet po ay isa po itong online government portal ng skill and job matching for employers and job seekers. May mga available livelihood program po kami for overseas Filipino workers. Actually, nagkaroon na kami ng launching ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay. Binibigyan namin sila ng option para sila ay maging isang negosyante or maging isang empleyado ulit. Isa ang dating OFW na si Aling Evella sa nakinabang sa proyektong ito. Mga 2 buwan lang ako, nag-run away ako. Kasi yung employer ko, iba ang ugali, marami silang deduction, wala nang mangyari sa sahurin ko. Ang ginawa ko, mga 2 months lang tumakas na ako. Di pumunta ako ng uwa. Nag-run away ako sa uwa ako tumakbo. Sa kanyang pagbabalik bansa, sinalubong daw si Aling Evella ng biyaya galing sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ito yung makina na binigay sa akin ng DOLE, pang-umpisa ng negosyo, ganon. Imbis na bumalik sa gitnang silangan, kinarir na lang daw ni Aling Evella ang pagiging dressmaker dito sa Pilipinas. Totoo nga raw na kumikilos ang pamunuan ni Pinoy pagdating sa usapin ng employment. Subalit tila minana na rin daw nito sa mga nakalipas sa administrasyon ang dami ng contractual workers sa ating bansa. Base kasi sa survey na ginawa ng DOLE mula 2007 hanggang 2008, halos 360,000 sa mahigit 3 milyon na manggagawa ang contractual. Sa statistics po namin, ang napakalaking porsyon ng mga employer sa buong bansa ay small and medium enterprise na hindi po, sa tingin po namin, ay hindi po kaya yung 125 across the board increase. Para naman sa economist at political analyst na si Leonor Briones, hindi naman daw ramdam ng publiko ang sinasabing 1.4 million na trabahong nilikha ng pamahalaang Aquino. Kung hindi gumagastos ang pamahalaan, mas kunti ang makakita ng trabaho. Kasi ang gobyerno nag-spend sa infrastructure, kalsada, buildings, paggawa ng eskwelahan, etc. Nagki-create ng jobs kung gumagastos ang gobyerno. Pag hindi gumagastos ng sapat ang gobyerno, hindi rin gumagalaw ang employment numbers mo. Dagdag pa ni Briones, posible pa raw magdulot ng mas malalang problema ang unemployment sa bansa. Makita nila ang gagandang cellphone, ang gagandang damit, ang gagandang sapatos, ang gagandang lifestyle. Wala silang pera, madali silang matulak sa kriminalidad at yan ang nangyayari. Sa isang taong pag-upo ni Pinoy sa Malacanang, kailangang mag-overtime pa ang kanyang administrasyon sa pagbabanat ng buto para mabawasan kung di man tuluyang mawala ang bilang ng mga Pilipinong hanggang ngayon nagpapakakuba, pakahanap lamang ng trabahong talagang aakma sa kanilang kakayahan at bubuhay sa umaasa nilang pamilya. Sa natitirang 5 taong panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino, marami sa ating mga kababayan ang patuloy pa ring makikipagsapalaran. Aasang magkakaroon sila ng trabaho at katapat nito ang pangako ng Pangulong disente at mas maginhawang pamumuhay. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Ruth Cabal para sa Iisang Brigada.